Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 28 sa buwan sa Enero 2026. Sa ngan sa kong partner nga si Malu Inocando Tabar, ako inyong higala sa kanginan, Attorney John Destacamento. Ubanin na sab ko ninyo sa usa ka oras nga pagbinalitaay o panaghisgot sa mga dagko nga isyu dinhi sa Sugbo ug sa nasod. Apan sa dili pa ato sang sutaon, ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas niya sa tong linya, Ma'am Ana Dumdum. Maayong buntag, Ma'am Ana. Yes, may buntag, Attorney John, may buntag sa atong tanang tigpaminaw. Mao kay itong weather update karong adlaw, hangin amihan pa din nagapektar sa dakong bahin sa atong nasod, nakipa diri sa Kabisayaan. And so far karong adlaw wala tayo monitor na LPA or bagyo nga duol sa atong nasod nga posible makapektar rato in the next coming days. And sa atong forecast weather condition diri sa Central Visayas, makasinatitag generally fair weather, gawas lang sa tsansa sa mga patak-patak nga hinay nga pag-ulan dala sa amihan. And sa itong hangin o sa kadagatan, kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang padayon nga magapas sa labi. And atong kadagatan kasaragan ngadto sa may pagkabalod ang kahintang. Dahil sa mo kadagatan na ay paghunas unya alas 9:04 sa Kamuntagon and mutaob alas 5:35 unyang hapon. Atong temperatura sa Metro Cebu na 24 to 30 degrees Celsius ug ang adlaw mosalop alas 5:47 unyang hapon. Mao ka natong weather update gikan diri sa DRC Pag-asa Visayas, kini si Ana Dumdum, may buntag ug daghang salamat. Daghang salamat, Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Visayas. O good morning ninyong tanan diha sa inyong buhatan, Ma'am. Basta pa yan, sir. Mao kadto ang atong latest weather update mga higala nya ato sang liilion unsay mga nanggawas nga dagkong balita sa mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, NBI 7 launches probe on Binaliw trash slide. Sa super balita, natagakan og sanga, patay. Sa The Freeman, Secretary Dizon inspects Mananga, Major River Rehab, AID. Sa Banat News, natugsok sa ulo ng laras og kahoy, namatay. Sa Philippine Daily Inquirer, Allison Fleet grounded after Basilan tragedy. Sa The Philippine Star, shipping firm's fleet grounded over sinking. Sa Manila Bulletin, Philippines hosts ASEAN Tourism Forum in Cebu. Ug sa Tempo, kidnap drama. Nueva Ecija Bisman saved, cousin mastermind falls after police chase. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga nanggawas sa mga newspapers. Inigbalik nato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Let your appetite be just right at 621 Bening Meat Stores. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination, water, sunlight, temperance, air, rest and recreation. and most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, OzoneMed Health and Wellness Talk. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik na sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga pagbangon human sa krisis sa pagpahimo sa traditional technology gituki sa mga meeting sa ASEAN sa mga kaalyadong nasod. Gikalipay sa pipila ka mga nasod ang mabungahong alyansa sa Southeast Asia. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gituki ning Martes sa buntag ang pagsagubang sumabot pa mga hagit sa tourism sector ato sa 48 ASEAN Plus 3 National Tourism Organizations meeting nga gipaygayon sa New Star Hotel Dakbayan sa Sugbo. Gitaho sa chairman nilang si Tourism Undersecretary Verna Buensuceso
nga mulapas na sa 32 million ka mga tourist arrivals gikan sa China, Japan ug Korea Republic ang natala sa mga nasod sa Southeast Asia niadtong 2024. Sumapa niya nga pinaagi sa kooperasyon sa alyansa og tulo ka mga naisgutang nasod sa Asia. Magpadayon ang panag-abot sa managlaing kultura ug pagsinabtanay. Kini aron makabot ang pagpalambo sa ekonomiya ilabi na sa maong rehiyon. Today, while we reflect on our past achievements, we are also called to envision a future where our tourism sectors are not only competitive, but also resilient and inclusive. Mipada nga tog pasubo si Hironobu Nara gikan sa Japan Tourism Agency ngadto sa mga nakala sa managlaing trahedya sa pipila ka mga ASEAN nations sa miaging tuig, apil na ang Pilipinas. Gipanginaut niya ang pagbangon ilabi na sa mong sektor human nga natagamtaman among krisis. Naara hinuon ang Japan isip kaalyado sa ASEAN aron magtinabangay. Japan will continue to work closely with ASEAN countries and to promote tourism through active exchanges. Pagkahapon, gisgutan ang pagpahimo sa digital technology atol sa 16th ASEAN-Russian Federation Tourism Consultation. Matod ni Buen Suceso, kinsa nga chairman sa maong meeting nga pinaagi nini makita sa ubang tourism market sa kalibutan ang mga ikadalit gikan sa Southeast Asian countries. Niatong 2024 niabot na sa 2 million ang mga nibisita gikan sa Russia. Let us pursue cooperation that strengthens traveler confidence and safety, supports workforce development and skills exchange, and makes travel more accessible and seamless through increased connectivity, frictionless travel, and enhanced initiatives to support the growth of the market. Magkatabang alang sa Russian Federation ang 35 katuilang relasyon sa ASEAN countries. Hangpon usab nila ang mga bag-ong matang sa pagpalambo aron hayan mapaymuslan sa isig kahabig sa tinguha nga mapakusgan pa ang turismo. During this time, we have opened new travel directions, liberalized visa regime, and implemented a number of projects oriented on staff competence. Ian Navarro, CCTN News. Subay sa maong balita, mga karaang dapit sa Cebu City nga bisitahon sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum andam na. Samtang nakaalerto na sab ang mga tambalanan, ubos sa Code White Alert, pinanguluhan sa Department of Health 7. Mubalik si Gian Navarro. Gipaambit ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kaandam sa syudad alang sa imong heritage tour ngadto sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum karong Miyerkules sa buntag. Unang mag-abot ang mga bisita sa Plaza Sugbo aron suruyon ang mga karaang dapit sa manalang sa Magellan's Cross, Basilica Minore del Santo Niño ug ubang dapit. Sugaton sila sa ka hamubo nga reenactment bahin sa paghimugso sa Kristyanismo sa Sugbo ug sa Pilipinas. Sundan kini sa pagbisita sa ubang mga heritage sites ug tapuson ang maong half-day tour sa Museo Sugbo. Mato ni Archival nga hugot ka seguridad ang ipatuman sa mga otoridad aron mapanalipdan pa ang mga bisita. Ipatuman na sab ang road closures sa mga dalan dula sa mga karaang museo gikan alas 9 sa buntag hangtod 1 sa hapon. Aside from the garbage problem, the cleanliness, kanisang mga vandals no nga atong gihangyo nga dili gyud ni nila dagmalan because this is good for the city. Gawas sa mga tinugyanan sa balaod ug ubang force multipliers, nakaalerto na usab ang mga sakop sa Department of Health aron pag-abag sa mga delegadong adunay gipamati sa lawas. Gipatuman nila ang Code White Alert ngadto sa mga tambalanan sa Sugbo nunuting nagpadayon mga kalihukan sa ASEAN. Mato di Medical Officer for Dr. Rani Corazon Govador nga nakaalerto na ang mga hospital staff og andam na ang ilang mga kaimanan sa matag tambalanan aron maatiman ang mga delegado ug ubang adunay gipamati sa lawas. Moabag usab ang mga pribadong tambalanan alang sa pagbantay sa mga pasyente kuno galing motumaw man ang mga dagkong alarma sa palibot dungan sa maong kalihukan. Ang ambulance team nga composed of doctors, nurses, EMTs, even the drivers are trained, no? And they are informed already by the series of meetings that they attended nga ang ambulance kompleto gyud sa gamit. Kabahin lang kini sa tinabangay tali sa national ug local government units
inubanan sa mga ahensya sa gobyerno aron masigurong luwas gyud sa risgo o mamahimong mas haruhay ang usa ka semanang kalihukan sa ASEAN. Gian Navarro, CCTN News. Samtang gisuspenso sa DepEd Lapu-Lapu City ang face-to-face classes sa mga eskwelahan sa mainland Lapu-Lapu City karong adlaw kininunot sa ipahigayong ASEAN Tourism Forum sa maong dakbayan. Si Crystal Joy Filerca alang sa kasayuran. Suspendido ang face-to-face classes sa tanan mga pribado ug pampublikong eskwelahan sa mainland Lapu-Lapu City ugmang adlaw. Subay kini sa gipagawas nga Division Memorandum number 75 ug 78 gikan sa Office of the Schools Division Superintendent sa Lapu-Lapu City. Kini tungod kay ang Lapu-Lapu City mo'y host sa ASEAN Tourism Forum 2026. Ug ugmang adlaw adunay ipahigayon nga inauguration sa Mactan Expo, samtang inig kagabi adunay ipahigayon nga welcome dinner sa Liberty Shrine sa Mactan. Gibuhat ang maong lakang aron nga mahimong hapsay ang kadalanan ug di ma-traffic ang mga delegado padung sa mga venues, ilabi na nga wire road closure nga ipatuman. Tungod kay way face-to-face classes, ang DepEd Lapu-Lapu City Division magpatuman og alternative delivery mode ugmang adlaw. Samtang ang mga eskwelahan sa Olango Island District magpadayon gihapon silang face-to-face classes tungod kay di man sila apektado. Apan ang mga magtutudlo kinahanglan gihapon mo report sa mga eskwelahan para sa monitoring ug magamit usab ang mong kahigayunan para sa ubang mga school-related activities. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa laing balita, mga nagpuyo sa Mandawi Green Learning Park nakapahimulo sa paghimo sa parke isip transfer station sa mga basura. Samtang giklaro nga ang gitudlo nga transfer station dili ang bahin nga gisira kaniadto sa Department of Environment and Natural Resources. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gamit kining metal tip o hook, gipang-ukay sa pipila ka mga individual ang mga basura anaa sa Mandawi Green Learning Park ang gitinong transfer station sa syudad. Ilang gipangpili ang recyclable plastic sama sa botelya sa tubig, nanguha usab sila og wire og karton. Kini ilang ibaligya matag kilo. Ang plastic 5 pesos, ang lata 5 pesos og karton 3 pesos. Si Gina Karange, 21 anyos, mulungtad og 8 ka oras sa transfer station aron manguha og mabaligya. Sa usa ka adlaw makabaligya kini og moabot sa 500 pesos. Siya usa ka trabahante sa pribadong kumpanya apan mi-resign. Makatabang jud ako daghan man diri nga wala kay trabaho. Ang kanang mga kuan, mga litaw, sa edad. Pangwarta jud sila diri. Si Joy Epe, makakwarta usab og 300 pesos. Matud ni ini nga dako ng tabang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga gastuhon. Si Karagi og Epe nagpuyo usod sa Mandawi Green Learning Park. Sila ang gitugtan nga mopuyo human sa pagsira sa dam site sa lugar. Makahinumduman nga ang bahin sa parke kaniadtong usa ka dam site apan gipasira sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR. Human niini gipalambo kini nga ecological park sa Mandawi. Apan tungod sa pagsira sa Binaliw landfill sa syudad sa Sugbo, gitudlo sa Mandawi ang parke nga transfer station aron magpadayon ang pagkolekta sa basura. Apan gipasabot nga bahin lang sa parke ang gigamit og temporaryo ra usab kini. Part of the property sa city ba na atong tawag mo niya MGLP. Okay, pero ang the original area nga gi-close sa DNR EMB7 pag 2018 wala na mahirap. Still closed. Mo nang nasa kilid lang siya. Yes. Technically not part. 16 hectares na ba na when we started it was 2 hectares and then 5. Sa kasamtangan gisugda na paghakot ang mga basura human maaprobahan ang kasabutan tali sa howler nga infinite trading. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kinarton nga mga pinayuhot nga sigarilyo nga mo kantidad og 5.6 milyones pesos na sakmit sa kapulisan didto sa Dakbayan sa Karkar. Nadakpan usab ang nagpailang tag-iya sa maong mga illegal nga sigarilyo. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante.
Laing iligal nga mga sigarilyo nga pinahihot ang madampuson nga nasakmit sa kapulisan sa probinsya Sugbo alas 7:30 kagabi sa sitio Kapatagan na Barangay Perelo, Ciudad Sicarcar nga mo kantidad sa 5.6 milyones ka pesos ang hiniwat sa operasyon ginusad sa Regional Special Project Unit 7, Carcar City Police Station, City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, Regional Intelligence Division, Regional Public Safety Battalion 7, Cebu Provincial Police Office ug 2nd Provincial Mobile Force Company sa pagigalayon sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Na-intercept atol sa operasyon ng usa ka Nissan Tirano nga dunay plate number nga GPK 200 human masuta nga puno kini sa karga nga mga illegal nga mga sigarilyo nga mabot sa 70 ka mga gagmay nga karton nga dunay sulod nga 25 ka rim ang matag usa. Ang mga nasakmit nga mga illegal nga sigarilyo mo kantidad ang tanan sa 5.6 milyones ka pesos ug nasuta nga wala ning gipakita ang mga permit ug BIR certification sa pagtransport o pagbaligya. Nadakpan ang usa ka alias Pauti, 43 anyos negosyante nga residente raw sa sitio Kapatagan, Barangay Perelo sa Ciudad Sicarcar nga naa sa kustodiya sa RPSU 7. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, mibutyag nga ang manampuson nga pagkasakmit sa mga illegal nga sigarilyo nga suway nga gipalusot sa probinsya tungod kini sa hugot nga kampanya sa kapulisan ug interagency nga kooperasyon ug ang pagpaluyo kanila sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo. Mipasalig si Mangilin nga ang CPPO ilang pakusgan ang ilang kampanya batok sa bisan unsa nga matang sa kriminalidad ug pareho sa ilang pakigalayon silang partner agencies ug sa publiko aron masiguro ang kaluwasan, kahusay ug ang matinumanon sa balaod nga probinsya. Arnold Bustamante, CCTV News. Makadto ang mga balita nga nahipo sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa atong programa diri sa Sayre 47. Unya mubalik sa takadiyot after aning mga pipila ka mga painumdum alang sa mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated.
portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Quimpo Boulevard, Davao City, SM Mindpro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Linkitcay, Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wing, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy og karon sa ato mga pagisgot-hisgot mga higala. Ato ang unahog hisgot karong buntaga kining pagkansela dili gyud maybe pagkanselar sa face-to-face classes. Wala na kanselar ang classes per se kay padayon magyapon na dunay klase pero gikan sa face-to-face gihimo ni siya nga hybrid or modular classes dinhi sa dakbayan sa Sugbo karong January 28 to 29, 2026 tungod sa kining ASEAN Summit 2026 nga mga kalihukan dinhi sa dakbayan nga ang Cebu City maoy usa sa mga host sa maong activities. So sa post ni Mayor Nestor Archival sa iyang Facebook kagabi miingon si Mayor nga in light kuno aning ASEAN Summit 2026 nga mga kalihukan nga dian nahitabo sa atong dakbayan
og tungod sad kay ni request sa dato mga kapulisan mga higala ang PNP nga aron masiguro ang seguridad, ang public safety ug ang epektibo nga pag-implementar sa mga security protocols ug operations sa kapulisan mahitungod sa ASEAN Summit. Mauna nga himuong hybrid or modular ang mga klase dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Unsa may pasabot ng hybrid or modular? Instead nga face-to-face classes, pang padadaan na lang og module ang mga bata or maybe online na lang ang klase sa mga eskwelahan. Kini nga temporaryo nga measure matud pa ni Mayor Archival this covers preschool, elementary, secondary ug tertiary institutions. So gikan sa pinakaubos hangtod na sa pinakataas nga level, appeal ni ining mao nga order nga hybrid or modular classes. O mao kuno ni, this forms part of our collective effort aron masiguro ang safety sa mga mulupyo, sa mga estudyante, sa mga maestro ug maestra ug sa mga lokal ug international nga delegado nga karon ni salmot ni ining maong ASEAN Summit 2026. Nagpasalamat sab ang mayor sa mga school administrators, teachers, parents, and students alang sa ilang kooperasyon ug understanding as Cebu City hosts this important international event. Ang ako ba ani pagkakita nako aning announcement ba nga kinahanglan ta mo resort to hybrid or modular learning atong mga estudyante, murag nakapanakla na sad ko, paita. Kung ang tanan na lang nga disruption no, nay bagyo, way klase, nay baha, way klase, nay linog, way klase. O karon nay ASEAN Summit wa na say klase. No wonder nga ang report sa EDCOM a few days ago nag-ingon nga ang atong mga bata murag low na kayo og proficiency level kay kadarato na lang ang edukasyon man maoy pirmi maapektuhan sa mga disruptions. Kung naay mga mahitabo sa tua, ang eskwelahan mo'y imuong evacuation center. Kung naay mahitabo sa tua, ang eskwelahan ang klase himuong hybrid or kung ato lang ikuan ba, kung ato ang pangutan-on nato mga kaugalingon, kinahanglan ba gyud nga undangon nato ang mga klase kung naay mga bisita nga naa diri sa atoa? Kinahanglan ba inana ba ka grabe nga atoan na lang jud of course maingon sila nga attorney wala man gud gipaundang ang klase. Naagya po'y klase pero hybrid or modular, pero ay na lang gud taan ang hybrid or modular good. I have been teaching for 6 years now at a university, at a local university, and kay bawjud ko nga daghang mga struggles even at the university level, at the tertiary level, kung ang ato ang klase kay online. Ug dili lang from the perspective sa maestro, ako sad nahimo kong estudyante because I was a product of law school during pandemic. Ang amo ang na balik kami sa face to face, mga 4th year na mi, but first year pa dong sa 3rd year, most of that or all of that puro gid siya online learning, and kay bawjud ko sa struggle ani. And we're not talking about mga masteral and doctoral students nga naanay taas nga sense of responsibility sa ilang mga kaugalingon. We're talking about elementary students, preschool students, imong pa online nun. In the first place, naa ka na sila wifi sa ilaha, naa ka na sila ekipo, naa ka na sila mga cellphones para mo konektar kung in kaso mag-online si ma'am. O kining maingon tag modular, how sure are you nga kung mag-modular, naka-print na ron sa mga modules ang mga maestra? And then may nga mo, over ang reaction ni attorney, 2 days sa attorney, but 2 days is 2 days. Grabe na kayo ang ato ang mga na give up nga mga number of days for this year alone. Kay nakaibaw ta nga ang Cebu biktima sa left and right nga mga trahedya, and now kinahanglan pa jud ipang kuan ang klase, ipang reduce to hybrid or modular learning ang mode sa mga klase nya, dili tanan pag yun from elementary, from preschool to tertiary. So kung nahadlok mo nga magka-traffic nga daghan ang tao, that's the reality, daghan na magyug tao sa Metro Cebu. Ngano mang atong usbo ng ato ang mga naandan para lang ma-accommodate ng mga atong mga bisita. No? We are not murag grabe ra kaayo ta ka murag bitawg ang atong kultura isip Pinoy nga ipakita nato ang the best of what we can. Murag superficial ra kaayo. Yes, atong ipakita ang ato ang what the best that we can offer to our visitors, pero dili sad nang atong
ato na lang yung usbon or naatay mga ipang give up nga mga very important aspects sa itong mga kinabuhi para lang yun sa itong mga bisita. Because in the first place, 2 days na, and that tourism is just one of the aspects of our life. Of course, kay baw mantan, kay baw ta sa gibug-aton sa tourism sector, kay baw ta sa role sa tourism in our economy, especially nga ang Pilipinas is daghan tag mga tourism destinations. Pero ang atoa diha, ato sa nang ibalanse kung kinahanglan ba gyud nato ikuan ang klase. Kay kung maingon mo tungod kay traffic, tungod kay daghang tao sa karsada, nya natay mga bisita, o kung gusto mo nganong wholesale man, nganong entero Cebu City man ang inyong gi-cancel nga klase. Nga pwede ra man ta ang mga agianan sa mga bisita. Total naa naman mo'y plano, naa naman jud mo'y asa sila mo agi, o di ma-identify ninyo ang mga eskwelahan nga potentially ma-affected because of that, kung asa ang mga tao. So dili sad siguro nga entero na lang yun Cebu City. Ang mga nagpuyo, ang mga estudyante dito sa bukid, imong paundangon sa ilang klase bisag walay mga ASEAN delegates nga maabot didto. Murag para nako ba, grabe ra kayo siya nga murag wholesale nga measure. Kita malipay man ta, kitay mag-una-una og praise, kitay mag-una-una og pagdayig sa ato ang mga opisyalis, sa ato mga kapulisan. Kay total bitaw with the success of Sinulog, niingon man ta nga good job ninyo sir, good job ninyo ma'am, good job sa local government units because we have had a successful Sinulog. Pero kanang mahimo lang siyang successful because mo shortcut ta. And because na ay mga apektahan, especially kung ang education sector ang maapektuhan, kana makaingon ko nga the success is hollow, the success is superficial. So para nako moingon sila nga 2 days ra nya, moingon sila nga wala man gi cancel ang klase na may hybrid or modular classes. In the first place, kinsa may tao sa balay uy nga nanrabaho man ang mga ginikanan mga bataa, kay baw ka na ngadto mo maniobra, kay baw ka kinsa may mo assist nila didto sa ilang balay. Ang ako ani kanang pag-ingon nga hybrid to modular klase, sama ra gyud nagwalay klase. Kay baw na ko ana unsay pambuhaton sa mga bata ana. Ang buhaton ana magtan-og TV, ang buhaton ana magduwag Roblox, ang buhaton ana sa mga bata magsigig duwa sa balay, tambay sa silingan. Kay kinsa man ang ginikanan na trabaho. Okay, gipang-cancel ang trabaho, ang sa gi-declare nga holiday, so for sure ang mga ginikanan na trabaho. O kinsa may mo guide sa ilaha didto sa eskwelahan, didto sa ilang balay kung atong hybrid or modular ang classes. So, mao ni lang ang ako ang sentimiento karon, and I feel very strongly about this because salamat sa DepEd, salamat sa mga lain-lain nga division, ma-invite man sa ta og lecture, ma-invite ta og talk about unsaon pagsuwat og mga balita, unsaon og pagsuwat the journalistic way sa contest sa mga Department of Education, sa mga divisions. Unya, so kana makakita ko sa mga outputs, sa mga sinuwat sa mga bata. Unya, sa ako mga nakita, dili lang ko magngan og specific nga division, but in all nga akong mga divisions nga where I am invited to sit as judge and to be a resource person for campus journalism. Ang ako jung na notice is ang quality sa writing sa mga bata. Grabe gyud siya ka murag makahilak na lang ka magtan-aw. Basic gani nga writing mga higala nga kana bitawng imong i-capitalize kung proper noun, imong i-lowercase kung common noun. And these are grade 5, grade 6. These are even high school student, even ang high school gani. Dili pa makahibaw usahay anang capitalization o lowercasing sa proper nouns o common nouns. Ang pangan sa adlaw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ipang lowercase na nila. And that is a lesson nga grade 1, grade 2. And that reflects of the kind of educational system that we have. And now karon sayo na kayo nato ipang-cancel ang klase, ipamodular na to ang klase. Unsa naman lay makatunan in taon sa mga bata nato So, no wonder, balik ko na tong report sa EDCOM nga nag-ingon, ang report sa EDCOM mga higala nag-ingon nga ang proficiency level sa mga bata sa grade 3 naa sa 30%. Unsa man ning proficiency level? Sa study magud sa EDCOM, kining EDCOM ang meaning ani Second Congressional Commission on Education. Matod sa ilang study, matod sa ilang final report, gi-release nini adtong January 26, 2026.
nga kaning mga grade 3 nga students mga higala, ang ilahang proficiency level naara sa 30%. Unsa may pasabot na to aning proficiency level nga naa sa 30%? Ang proficiency level nila naa sa 30%, ang gitest aning maong study, recognizing letters and sounds. Kay ba mo basa or dili gani basa, recognize ra og letter ug sounds. Unya, reading common words, understanding short passages, counting on their own, ug doing simple numerical problem solving. So, gitest ang mga grade 3. Kay ba sila mo recognize, kay ba sila mo ila og letra ug ang tingog, ang sound sa letra kanang kung A, kung B, B. O di ba kay ba sila ana or kay ba sila mubasag mga common lang gud nga mga dili katong mga lisod nga mga words, common lang nga words. Kay ba sila mosabot og mga simple lang nga mga paragraphs or passages. Kay ba sila mo ihap on their own nga sila ra mismo dili giyahan. O kay ba sila mo perform anang basic mathematical operation and problem solving. Ang resulta mga higala sa mga grade 3 nga gistudyohan, 30% ra ang dunay proficiency level. Ngayon ana, kahibaw ni adtong ako mga gipangsulti. Sa ato pa, kung ato nang ibutang into context mga higala, 30% sa 100 ka buok 30 ra. 30 ra ang kahibaw mo recognize og letters, mo basa og mga common words, mo himo og basic problem solving. Sa napo ka buok 3 ra. Kay ang 7 hagbong. O dili proficient. No? Unya, dili lang kana mga higala. That's grade 3. Taas-taas pa na no kay makaingon mo at least 30%. Igtungtong na sa grade kuan mga higala. Igtungtong sa grade 7, ha? Igtungtong sa grade 7 mga higala ang 30% mahimo na lang na siyang less than 2%. Between 1% to 2%. Sa ato pa sa 100 ka buok nga grade 6 naara sa napo or 20, wala nakaabot og 20 kay less than 2% man, 1 point something man. Wala kaabot 20%, 1% man gyud ni. Sa ato pa dili ni. Dili man din 11 or 20%, 1% man to 2%. Sa ato pa, sa 100 ka buok, usa or duha ra ka mga estudyante out of 100 nga grade 6 ang kahibaw anang mga maong proficiency level or metrics. Then, ang worst pa gyud mga higala kung maabot og grade 12, 0.47% na lang. Wala na kaabot og usa sa 100 ka buok nga grade 12 ang dunay proficiency level sa ilahang level sad as grade 12. So makita nimo ang pattern mga higala, grade 3, grade 7, grade 12, declining kaayo. Muna karon nga ang EDCOM usa sa ilahang mga rekomendasyon oy dili na ta mag-mass promotion oy sa DepEd. Dili na ta maanang we pass as one, no one left behind. I-behind tanang mga behind yun oy kay tan-awa na. Dili naman di pa kahibaw mo basa. Dili kahibaw mo basa, dili kahibaw mo ihap, dili kahibaw mo spelling, nya dayon imong i-promote to the next level. Kinsa may mag-suffer ang sunod nga maestra. And then kahibaw bayata sa atong education nga kinahanglan na i-build up nimo over time. Di na pwede nimo i-shortcut. So, no wonder nga sa tanan nga mga disruptions nga nahitabo nga gisuffer sa atong education sector kay sa tanan na lang education permi murag least priority kaayo, no? At sa budget mo ay pinakadako og priority pero kung ato ang tan-aw nato mga action sa mga local government units o sa kining mga disruption wala na to gi-prioritize. So mo ni nga nabalaka ko, na concern ko, this is na I hope maybe you will say I am overreacting kay 2 days ra, but no, I am trying to show you nga even 2 days, even pila ra na kaadlaw, that can affect. Let the teachers teach and let the students learn within the classroom. Let them teach and learn in a place where teaching and learning can happen. And sa balay, kay bauta nga supposedly ang balay mao mo gyud permiro nga eskwelahan, pero nay mga butang nga dili makatunan sa bata, dili tanang butang makatunan sa eskwelahan. Nay mga butang nga adto most of the learnings sa atong mga estudyante adto na nila makatunan sa classroom. Nya unsa na may makatunan ani kung walay sense of
learning sa balay. Kay dali ra kay ta maka-cancel. Nya day unsay rason kay naay ASEAN Tourism Forum. So mo na ba nasagmuyo lang sa ko ani nga of course amigo man jud mi ni Attorney Champ diha sa City Hall nga advisor sad na part sa legal team ni Mayor Nestor Archibald. But sorry but para nako I feel for the education sector kay dali ra kay sila naka-cancel ani, and again shortcuts dili na to i-shortcut atong security at the expense of other sectors kay of course mo na ako sa akong gi-explain na sa inyo ha nga naa sa tay gitan-aw nga mga epekto ani or impact ani sa ato ang mga kabataan. Now arita sa laing isgutanan mga higala, arita aning Nipah virus. Ang Department of Health karon on alert aning gitawag nga Nipah virus nga gikan kuno sa India. Kining Nipah virus, N-I-P-A-H, nay H ha, dili Nipah nga kanipaan. Nipah siya pero nay H sa katapusan. Nipah virus outbreak dito sa India. Ang nakaparat magud aning Nipah virus kay taas sa og fatality or mortality rate na sa 40 to 50%. Once mataptan ka ani, posible nga imong ikamatay. So, hinoon, giklaro sa mga opisyales sa Department of Health nga sa pagkakaroon, wala pa man say nakumpirmar nga diri sa Pilipinas nga dunay nataptan ani nga maong virus. Apan, of course, kay baw naman ta, India, naara sa Asia, duol ra kaayo. Wala ra ba ta nag-impose og mga border controls? Wala ta nanira sa ato ang mga airport. So, sud gawas sa gyud na ang mga pasahero. Unya, so karon kung dili ta magmatngon ani, basin unya og, of course, kay baw naman ta sa ato ang experience pag-pandemic mga higala, nga medyo daghan jud ang nangamatay, daghan jud ang nataptan atong coronavirus 2019, COVID-19. Unya, so mo na nga karon ang kining Nipah virus more or less same og symptoms sa ordinaryo nga kining viral infection. So kining Nipah virus is a zoonotic disease. Ang pasabot aning zoonotic disease, gikan siya sa mga hayop apan pwede matransfer sa laing hayop, pwede siya matransfer sa gikan sa hayop padung sa tao. Matod sa World Health Organization mga higala, na-identify ni siyang Nipah virus ni atong 1999 didto sa Malaysia ug Singapore. Then kaning mga virusa kuno are naturally carried by mga fruit bats, mga kabog, mga kwaknit, which serve as its primary host. Niya dayon mo transfer ngadto sa lawas sa tawo nga maapektuhan or ma-infect. Now, regarding sa symptoms nga kinahanglang tan-awon nato aning Nipah virus mga higala, ang symptoms more or less pari-pariha sa mga common illnesses. Muna nga ang pag-detect aning maong virus, kinahanglan siguro gyud ni og murag specialized way of testing. Kay lisod man sa i-detect kay ang iyang symptoms, fever or hilanat, headache, sakit sa sore throat, kara sa tutunlan, cough, ubo, difficulty breathing. Di ba? Familiar kayo, murag mao sad na ang ordinary nga mga simptomas sad sa ordinary nga viral infection including atong COVID-19. So, mao ni nga ang nakaparat pagyud mga higala kay aside ato mga simptomas nga akong gipang-ingon, ang kini pagyong Nipah virus na pamatud-an sa mga eksperto nga makahatag sa ni sa gitawag natong encephalitis. Unsa man ning encephalitis kanang mag-swell or hubag ang imuhang utok, lining sa imong utok. So this can lead to confusion, seizure, coma, long-term neurological damage kung dili maagapan. So, mao ni nga importante karon nga atong i-educate sa natong mga katawan. Actually, ever since COVID-19 no, kabantay mo daghan na kay mga virus. So, ang atuwa lang sad siguro magmatngon ta, balik ta sa mga health protocols nga atong gikuan kay I think murag karon nahimo na lang sad ta nga kumpiyansa na lang sad kay murag awa na bitay COVID, but we did ang COVID in the first place kinsa may nag-expect ato, di ba? Mahitabo jud na kay maybe dili ta mag-expect. So prevention na lang siguro katong mga common prevention measures nato, sama nang tabon sa naong, magmask unya dayon, maybe mag-observe og mga safety protocols, safety health protocols. Kung daghan ang tao, maybe avoid na nato kung pwede ma-avoid ang mga crowded nga areas, pero kung di gyud pwede, then mag-wear og mask, mag-wear og shield. Na although wala pa kunoy bag-o nga kaso sa Nipah virus nga na-record since 2014, ang Department of Health dinhi sa Pilipinas niingon nga on alert
kay nanay mga updated nga guidelines nga gipakita, gi-release, giluwatan 3 days ago. Mao ni ang karon nga gipangandaman sad sa ato ang mga health authorities dinhi sa Pilipinas kining Department of Health. Mahigpit ang ating airport authorities nga kailangan talaga yung e-travel completely filled out para matrace ang mga history ba mga higala kung asa kagikan kay para sa makatabang ta kung naay kinahanglanon nga i-contact tracing, at least dali raon niya nato nga ma-trace if ever magani magkinahanglan ta nga mo trace. So surveillance measures include identification of high-risk areas, event, wildlife-based surveillance and screening of passengers for possible symptoms at points of entry. Mo na ang giingon ni Domingo sa Department of Health diyang nahinabi siya sa mga tigbalita. So mo na mga higala no, Nipah virus. Watch out ani. So bantay ra ba ko nga daghan ubay-ubay ron ang mga gipang hilanat. We're not saying nga tungod na sa Nipah virus, pero murag naa jud ron ang hilanat, naa jud ang mga viral infection ug other infection. So magmatngon ta nga dili ta nga kita dili ta mataptan ug dili sa ta makatakod. Okay? So ari sad ta sa laing isgutanan kinapatay gamayng oras mga higala. Ang si Senator Bato de la Rosa wa gyapon ipatimaw didto sa Senado after atong iyahang pag no show since the last part of 2025. Wa naman siya napakita. So kada atong mga balita nga niingon nga nana kunoy warrant of arrest against niya. So angtod karon wala pa gyud nisipot si Senator Bato de la Rosa. So dunay mga balita nga pwede kuno nga i-withhold na lang gyud ni iyang salary kung dili gyud siya mopatimaw. Si Senator Bato de la Rosa ang iyang sweldo dili na lang ni i-suspend lang ni or i-withhold tungod sa iyahang nagpadayon nga absence didto sa Senado. Mao ni ang giingon ni Senate President pro tempore nga si Panfilo Lacson. Matod ni Lacson nga nakihinabi na siya kang Senate President Vicente Tito Vic Soto kabahin aning absence ni De La Rosa niya ang possibility sa pag-suspend sa salary o kining mag-suspend sa salary ahead of an ethics complaint to be lodged by former Senator Trillanes. Kay si Trillanes nagplano man sad nga pailan og ethics complaint si De La Rosa didto sa Senate Ethics Committee. Sa tan-awon sa nato ni nga development mga higala. But for now, kay bawman tano ang rason nganong nagtago-tago kay tungod na gitong warrant of arrest kay tungod doon na kuno gi-issue nga warrant of arrest ang ICC against kang Senator Bato de la Rosa. So let's just wait for further developments ana, pero kay wa naman tay igong oras dinhi sa programa ato sang tan-awon ang giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ang tao nga way gitago sa kauglingon ug dili mahadlok nga ipagawas kung unsa siya usa ka transparent nga pagkatao. Kung ang tao transparent, siya motugot ka ang uban makakita sa unsay naa sa ilang kiladman ug dili magpakaruning. Kay usa kadakong sayo ang pagpakita kung unsay sukway sa tinuod nimong pagkatao. Gilimbungan nimo ang imong kauglingon, ang Ginoo ug ang ubang tao. Dunay mahigayon nga kinahanglan nga mahibaw ang uban. Dunay higayon nga kinahanglan mahibaw ang kadaghanan. Labi na kung kini may kalabutan sa imong pagkatao. Mas maayo nga ipakita mo ang tinuod nga kamaturan aron mahimo kang hingpit nga kagawas ka. Sa Efeso 4:25 nagingon, busa, ayaw na kong pagpamakat, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikataho, kay kitang tanan, bahin man sa lawas ni Kristo. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langit nung Amahan, hatagi kami sa imong grasya,
nga mosunod sa unsay imong kabubuton dinhi kanako. Mo kini ang among tinguha kay tinguha man sab namo nga mahatagan ka og kahimot sa among mga kinabuhi. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao ay hingpit nga nagtapos sa atong tulumanon. Sa di pa ta manamilit atong pasalamatan ang Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Ato sang pasalamatan atong News Manager Cap Dennis Tabar, mga kaubanan nato sa TOC silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne, ug atong mga video editor Sir Rodel, Sir Raymond dinhi sa studio, atong assistant Sir Ferdy. Salamat. Nya daghang sa salamat kaninyo sa pagpakiuban kanako. Sa ngan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sa ugma dinhi sa tong programa Matag Buntag, ang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag.